Grabe, sobrang lamig na lamig yung buong katawan ko kaya naisipan ko na nga lang din palang magluto ng tinola. Grabe, iba talaga kapag sabaw ay talagang pagpapawisan ka. Ngayong araw nga guys, bali tinolang manok nga pala yung lulutuin natin. Habang nagpapahinga nga rin pala ako kanina, inihanda ko na nga rin pala yung mga sangkap na gagamitin ko. Kaya sa mga oras na to ay magigisa na tayo. Igigisa ko nga lang din pala itong luya hanggang sa maging golden brown. At sunod naman itong bawang. Ayan, yung ganyan ay okay na. Isusunod ko naman dito yung sibuyas. Gigisahin ko nga lang din pala ito hanggang sa lumabas yung aromatics niya. Medyo mabango-bango na nga rin pala itong mga ricados na inilagay natin, kaya isusunod na rin natin dito yung karne ng manok. Napakasimple nga lang din pala itong tinola na lulutuin natin, kaya binudburan ko na nga rin pala ito ng maraming pamintang durog. At para maging malasa yung karne, maglalagay nga rin pala ako dito ng Manila patis. At tansya nga lang din pala yan guys, baka mamaya ay maging alat dagat yan. Pagkatapos tatakpan ko nga lang din pala ito hanggang siya ay lumambot. Medyo malambot na nga rin pala itong karne, kaya lalagay na nga rin pala natin dito yung papaya. Syempre kapag tinola may tanglad yan. Yan kasi ang nagpapasarap at nagpapalasa sa sabaw, para mamaya ay masarap-sarap yung paghigop natin. Syempre para mamaya ipagpawisan tayo. Habang pinapalambot ko nga rin pala yung karne kanina, nagsala na nga rin pala ako ng tubig sa heater. Gusto ko kasi bilisan para makakain agad. Medyo nakakagutom na rin kasi sa mga oras na to. Kaya naman nung kumulo na, kinuha ko na nga rin pala yung gulay na hinugasan ko. Ibang gulay nga rin pala yung ihahalo ko dito guys. Ang tawag nga pala dito ay spinach. Wala kasi ako makitang dahon ng malunggay at dahon ng sili. Pero kapag nagtitinola talaga ako, itong spinach talaga yung nilalagay ko. Sarap din naman yan at malasa. Maglalagay na nga rin pala tayo dito ng chicken cubes. At pagkalipas ng mga ilang oras, eto na nga rin pala yung finished product natin. Nung pagkaluto nga rin pala, ipinasok ko nga rin pala muna dito sa loob ng kwarto. Dahil masarap kumain kapag medyo mainit yung ulam. Kaya nagsandok na nga rin pala ako dito bago pa lumamig. Tapos kumuha pa nga ako ng isang pirasong siling green haba. At syempre sinamahan ko na rin yan ng papaya. Masarap kapag may sausawan. Kumuha nga rin pala ako ng patis at nilagyan ko pa ng 2 pirasong siling labuyo. Tapos tudurugin ko pa yan para maging maanghang. Totoo naman talagang nakakaganang kumain kapag may sausawan na ganito. Guys, wag nyo na nga rin palang pansinin yung boses ko kung bakit mahina. Kasi medyo mini-minimize pala. Para hindi naman tayo masyado nakaka-estorbo sa kapitbahay. Habang nagbibiyo nga rin pala ako, may naghuhugas sa kusina. Kaya medyo maingay yung mga pinggan at baso. Pero syempre tayo yung mag-a-adjust. Kaya minsan talaga hindi rin madali ang mag-voice over. Kasi ang hirap maghanap ng place na tahimik para lang mag-voice over. Ganun talaga ang buhay content creator tayo, dapat mahaba yung pasensya natin. Kaya idaan na lang natin yan sa kain. Kaya naman kung di pa kayo kumakain, pwede nyo akong sabayan dito. Pero syempre, bring your own plate at spoon. Joke lang. Grabe, ang sarap talagang kumain kapag sabaw yung ulam dahil mabilis kang nabubusog. Tapos ang ganda pa ng pagkagisa natin dito sa karne ng manok, sobrang lambot. Tapos sausaw pa tayo ng patis at sabayan ng paghigop ng sabaw. Grabe, panalo sa sabaw, sobrang malasa. So ayun guys, hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. At kung dumaan nga rin para sa inyo ito, paki-follow, like, share, comment. At kung taga saan ka, thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Bye bye!